Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz pro, your corporate slave, at ang resident macho next door. At kasama natin ang mga kaibigan, isa sa mga kamag-anak ng mga sumakop sa atin nung unang panahon. Ang isa sa mga namimiss natin na guest host. At siya rin ang isa sa mga co-host ng Kunichi Mates. Tama di ba Kunichi Mates? Kunichi Mates. Yes. Hello guys. Na podcast ngayon sa balat ng podcast. Walang iba, kundi ang mahal nating lahat, si Masa Hiran nyo. Hello guys. Magandang araw. Kamusta kayo? Kamusta na yung kamusta na ipagyabang mo sa amin? Kamusta na ang ratings ng Kunichi Mates? Balita ko, ano na yung mga tinalo yung podcast? Hindi ko alam, si Tristan nakakaalam. Pero nakita ko, maganda naman yung views namin. Yan. So, kung naubos niyo yung episode ng Machong Chismisan, naubos niyo yung episode ng Tatayhood, ang kung ano pa, Kunichi Mates. Diba? May 10 episodes na kami so far. Ngayon, masarap i-binge watch yan. At syempre, may isa pa kaming kasama, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito Peter, Teke Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Kami po ang inyong twice a week source of happiness. Happiness. Kasi iniiwasan ko sabing happiness eh. Si Masa yung happiness in the podcasting world. At kami mga kaibigan, medyo, to be honest, Tito P, ang hirap nitong bagong schedule ng recording natin. Bangag na bangag ako dito sa schedule ng recording natin. Pero dahil sa dalawang klase siya, nagbibigay siya ng bagong dynamics kasi ibang energy yung dala ko pag ganitong oras yung schedule natin. Ikaw, Masa, nahihirapan ka ba sa ganitong oras ng schedule? Hindi naman, kasi ganitong oras rin talaga ako gising. Sige, bigyan ko lang sila ng konteksto, Tito P. Sige lang, go lang. Yung mga dating episode kasi usually ng Machong Chismisan, guys, nire-record siya around, anong oras ba? 7, no? 7-8 p.m. Oo, 7-8 p.m. Pero, dahil may sinusubukan lang kaming bago ni Tito Pidge, nire-record namin ngayon to ng 11 p.m. At bilang isang medyo tumatandang tao, ang bigat pala sa katawan magpuyat pa rin ngayon. Kadalasan nito, yung mga tipong pahiga ka na. Ikaw ba, Masa, anong oras pinatutulog? Alas 3. Alas 2, alas 3. Puta rin na, sa oras ba gumigising? Kasi ang pasok ko sa alas 12. Okay. Alas 12 pantanghali. Pero depende kasi pag may kinabukasan maaga yung trabaho, 11 tulog na ako. Ikaw, Tito P, anong oras ka natutulog? Mga alas 2, alas 3, gano'n. Pero pag natutulog kayo, pre, ano kadalasan yung ginagawa? YouTube, o TikTok, anong ginagawa niyo? Wala ako, higaan talaga eh. Pag humiga na, tulog na yun eh. Talagang diretso tulog? Diretso. Wala nang cellphone pag natutulog ka, ganun? Wala na. Pag higa na, tulog na yun diretso. Ikaw, Tito P, paano sleeping habits mo? Cellphone, PC pa rin. Ever since, habit ko na yun. Pero may na-realize na ako, pre. Di ba, ngayon, pre, yun nga, cellphone. Talagang gadget kadalasan ang katapat natin. Parang may naalala lang ako bigla na nag-flashback sa akin na mga college tayo, Tito P, or high school. Lalo na pag linggo, ang kadalasan ng meron lang, pre, yung radyo, yung sound trip ka lang, yung tipong kung ano yung maabutan pinapakinggan sa radyo, yung mga tipong way back 90s, yung mga ganun yung mga, actually, nung panahon natin, hindi pa way back 90s kasi 90s yun eh, no? Pero, parang radyo yung buhay natin nung kabataan natin dito. Kaya ako si Masa mas bata, ilang taon ka ba nga, Masa? 35. So, hindi, medyo malapit-lapit pa yun. Hindi nalalayo yan. Nalalayo. Mga radio generation, Masa. Ano na? Mga radio. Nagra-radyo ka dati. Oo, sa internet nga ako nag-radyo dati. Panginoon sa internet pa nagra-radyo. Hindi, pero yung, naranasan mo ba yung radyo na may
FM radio or AM radio ka na pinipisit-pilit? Naranasan mo? Oo, sa bahay ganun dati. Pero pag yung sinasabi mo kaninang pag patulog na, hindi ganun. Sa umaga yan, tuwing umaga, tanghali, ganun sa bahay. Before. Ay, ikaw, diyan ka rin nag-aabang pag-cancel yung pasok pag may bagyo, parang gano'n. Lolo ko na yung either sa TV or sa radyo yun. Lolo ko ang taga-balita sa amin eh. Yun ang pag may pasok ba o wala. Kasi laging ayaw kami paalisin nung pag malakas yung ulan. Hindi, kaya ako kasi nabanggit yun. Parang naalala ko nga yung time na parang paggabi na gusto mo nang mag-shutdown, makikinig ka lang ng radyo. Ano ba mga kadalasang pinapakinggan yung radio station? Ako dati kasi solid ako ng Magic 89.9 ako, saka 103.5 K-Light eh. Ikaw, Tito P, tatanda mo yung radio station mo dati? NU107. Puta, NU107. Ikaw, Masa, tatanda mo Wave tsaka Love Radio. Puta, hip-hop to. Hip-hopper ka from the Wave. Di ba hip-hop to? Hindi, iba siya. Hindi lang sa hip-hop eh. Minsan, patugtog din siya ng R&B, hip-hop. Saka New Wave, di ba? Nagkaroon ng phase na nagpapatugtog sila ng New Wave. Iba siya eh. Hindi siya standard na parang hip-hop lang. Wala dito sa atin na member ng mga last pulso generation, yung mga mahilig sa eyeliner. Kasi di ba, balita ko, tutugtog daw dito sa Pilipinas yung My Chemical Romance eh. Mahilig sa may itim na t-shirt dyan, tapos yung mukhang hindi naliligo. Mabot ko sa punto kung gano'n kayo, imo-imo. Hindi ako mabot dun, pero yung NU107 sila yung nagkikater dun eh. Paborito ko yun. NU ba? Oo, NU. Yung mga My Chemical Romance, The Use. Rock station yun eh. Oo, ang alam ko sa rock station hindi ako super fan ng NU. Nakikinig ako minsan-minsan. Pero hindi ko alam na dinala rin pala nila My Chemical Romance. At one point in Chica Science, nila yan eh. Palagi nilang sinasabi na nagkaroon sila ng last phase din eh. Sa bagay, yung Chico Science, bago siya naging Chico Sai, ano ba yung mas last pulso generation ng Chico Sai? Yung Chico Sai o yung Chico Science? Kasi yung Chico Science, yung Chico Science, maingay pa yun. Yung mga kasagsagan ng corn, limp biscuit. Pare-paro kaming high school nun eh. Mga kaidara ko yun. Tapos nung nag-Chico Sai sila, saka sila imo-imo. Medyo mabigat pa. Tapos nung nauso yung My Chemical Romance, yun na yung lumabas yung pagkatapos ng Paris eh, na kanta nila. Yun yung medyo na sila. 2000 anong graduate ba? 2006 sila nag-start ng ganun. 2006, 07 yung mga ganun. Yung A Promise. Yun nagsimula yun. Yeah. No, kasi may aminin ako, wala akong idea masyado sa My Chemical Romance. Kaya para sa akin, wala masyadong impact yung nabalitaan kong may concert sila. Pero ang daming from the Katingko generation na nagsasabi ngayon na sobrang excited sila ngayon na manood ng concert ng My Chemical Romance. Ito pare, na-research ko yung presyo ng ticket prices ng My Chemical Romance. Ready na ba kayong malaman kung magkano yung bigayan ng ticket sa My Chemical Romance? Alam mo. Medyo may idea ako, pero sige, para sa mga nakita ko lang yung VIP. Yung VIP lang nakita ko. Kasi parang pag ganitong edad natin, pre, parang uno mong titignan yung VIP. Kasi alam ko nabanggit ko to sa dating episode natin. Kasama sa binabayaran mo sa VIP, yung alam mong safe ka, dahil alam mong nasa edad ka na medyo takot ka ng mamatay, kasama sa binabayaran mong premium yung mahal na yun. Oo. Kasi alam mo na pag nagpunta ka sa mga Gen Ad, puta, may chance ang masaksak ka dyan, may chance ang mag-crumble dyan. Pero pag nasa VIP standing ka, mas maliit yung chance ang magkaroon ng rumble dyan kasi may mga pera yung mga yan. Medyo, malaki yung chance ang wala kang kasamang squatter dun sa stand. Kung may kasama kang squatting thing dyan, yung mga nanalo sa raffle, o kaya yung kasama, yung driver ng amo na walang pinag-chaperone nung tatay. yung kasi, yung share ko lang, kasi yung My Chemicals, parang isa siya sa nag-driving band na naging mainstream sa Pilipinas.
Isa sila sa magaling sikat. Maraming emo bands naman, maraming alternative, maraming kung ano-anong bands na sikat nung high school. Nung high school ako. Pero sila yung pinaka naging mainstream. Kasi yung Three Cheers for Sweet Revenge, then nagkaroon sila ng Black Parade. Yung Black Parade yung team song ng mga ano. Nagkasasabi ni Masa. Yun yung mga album nila. Kasi yun yung kasi tatlo yung album, yung mayroon pa silang album na nauna. Hindi siya masyado sumikat sa Pilipinas. Yung Three Cheers for Sweet Revenge, yung medyo naging mainstream sila. Doon pumutok sa mga high school, yung mga emo last na last phase na mga tao. Sakto pa lang si Masa yung naging guest natin dito kasi ang dami niyang alam sa My Chemical Romance. Pero ito, pasadaan natin yung presyo nung My Chemical Romance. Ito, sinisilip ko ito mula sa website ng GMA Network na full breakdown. So, yung lumalabas na pinakamura, hindi ako nagkakamali, ang show ay mangyayari, saan ba? Sa Philippine Arena. O yun, Philippine Arena. Upper Box B, regular, yun yung parang lumalabas dito na pinakamura. So, knowing Philippine Arena, parang dulong-dulo na to, Tito P, or Masa. Nakakapunta na ba kayo doon? Hindi pa. No. Labas lang. Ang pinakamura daw, 2,120. 2,120. Pero nosebleed na yan. Yun yung dulo. Parang Gen Ad na dating niya, di ba? So, wala Gen Ad na nakalagay, pero yun yung upper box B regular. Tapos, talo na tayo dun sa pinakamahal, VIP standing, 21,200. Oo. So, nagbayad ka ng mahal para tumayo. Pero tingin ko tama yung sinabi, shoutout nga pala kay Aling Leonie saka kay Ikes na kikinig ng live sa atin ngayon. Hindi ba dapat may upuan nga pag VIP standing ka na? Maglagay na sila talaga ng isang station, isang area doon na VIP seating para sa mga katingko generation. Hindi, kasi yung VIP standing na yun, ewan ko kung na-consider nila na yung demographic ng mga manonood doon medyo mga nasa 30 pataas na. 30 pero feeling ko naman yung VIP section na yun, may VIP medics din yun. Pero kasi, ito isipin natin, pre, para sa isang tao, ma-afford niya yung 21,200. More likely, either anak siya ng kongresista, anak siya ng senador, or katulad lang din natin, Tito P, na galing sa hirap, na kahit pa paano nakaangat-angat buhay foundation na. Tsaka nakapag-ipon dahil super fan sila ng My Chemical. Oo, kaya parang si Vin Banagua, mutang sa tala. Or tama yung sinabi ni Aling Leonie, malaki yung credit line. Yan. Yun yung gusto ko itanong. Sa grupo na to, tayong tatlo, kunwari, obligado tayong manood ng My Chemical Romance. Kasi pare-pares, iba-iba yung level natin. Wala ako masyadong alam sa My Chemical Romance. Si Tito P, medyo. Si Masa, medyo maraming alam sa My Chemical Romance. Kunwari, obligado tayong bumili. May kasama sa grade. Ano yung bibilin mong ticket dito sa My Chemical Romance? Nasa magkano yung willing mong i-spend sa My Chemical Romance na concert na to? Magsimula tayo sa'yo, ikaw yung hindi fan eh. Ako hindi ako fan. Siyempre doon ako sa pinakamura. Kung talagang obligado akong bumili kung kasama sa grade na kailangan mo manood. Di ba meron tayo nung high school, college natin na para hindi ka mag-PE, kailangan manood ka ng NCAA. Ito ako ang kukunin ko lang upper box just to be able to watch it. Kasi nga, hindi ko talaga alam yung mga kanta niya. Walang no offense meant dun sa mga My Chemical Romance fan. Hindi lang talaga siya yung type of music ko. Siguro, alam ko yung ibang kanta niya, pero hindi ko alam na si My Chemical Romance yung kumanta. Ano ba yung sikat na kanta niya, Masa? Yung talagang parang alam na tao. Kung sasabihin mo sa Welcome to the Black Parade. Yun, siyempre, yun yung pinaka talaga. Pero, team song po. Yun ang problema, Masa. Hindi ko alam kung kailangan kantahin mo. Wait lang. Welcome to the Black Parade. I'm Not Okay, Helena. Yan yung top 3 na masasabi mo My Chemical Romance agad. Baka pag nakarinig ako ng chorus. Kasi pag sinabi mo Welcome to the Black Parade, ang pumapasok sa akin, puta, Welcome to the Jungle ng
Basta yung Welcome to the Black Parade, malalaman mo yan pag sinabing team song ng mga emo, yun yung anthem ng mga emo. Ito na ako Tito P. Tito P yung Welcome to the Jungle. Sino ba kumanta nun? Metallica Guns N' Roses. Yung Guns N' Roses na paghahalo. So ako, sa upper box, regular ako. 2,120. Ikaw, Tito P, bilang isang may konting alam. Upper box B. Upper box B ka rin? Oo, kasi una sa lahat, sa edad ko to, mas gusto ko na umupo. So, hindi, malaki yung chance na kahit tumayo nasa harap ko, kita ko pa rin yung baba. Kasi ang worst case scenario, yung Stone Temple Pilots yung pumunta sa Pilipinas, yung tropa ko, nasa harap niya, si Danny Seagal, saka si Eric Nick. Puta, wala daw siya makita. Speaking nakasalubong ko pala nung 2 beses ako nakakita ng lumang basketball player nitong linggo na to. Nung isang araw, nakasalubong ko, the Man Mountain, Ase Taulaba, pre. Oh. Bakit ganun si Ase Taulaba ngayon, pre, mukha na siyang nilukot na papel. Lumabas na yung edad niya, pre, talagang kulukulubot na siya. Pero ang laki. Tapos kanina naman, kita ko ate ko. Ate ko. Si Asi? Mga ganun na siguro. Tanda na yun. Nasa 50 na yun. Pero ang tangkad, kaya lang nga medyo payat. Anyway, sige. Maganda yung punto mo. Nakaupo. Sakto yun. Kaya lang, ang problema natin sa upper box B, nakadood na lang tayo niyan, nakadepende na lang tayo niyan sa screen no? Yun nga yung maganda may close-up nung Kasi ang problema mo dun sa malayo, talagang maliit mo nung makikita. Pero at least, minsan mas pabor pa nga pag doon ka natingin sa monitor Tsaka malaki naman monitor sa Philippine Arena. Teka ito, sabi ni Aling Leon, kung obligado daw siyang manood at hindi ka fan, hahanap muna siya ng way para makakuha ng libre. Magandang punto. Ito si Masa, ano bang level masasabi mong klase kang fan? Parang kasi ang dami mong facts Pero anong level na fan ka, masasabi mo? Ano talaga? Sila yung paborito kong band talaga. Kaya pala ang dami mong alam Doon ako sa pinakamahal. VIP standing. VIP. Kaya ko pa naman so kaya pa makipagsabay. Bata ka pa naman Gusto may Chemical Romance. Meron sila pero hindi naman sila yung tipong mosh pit na hindi sila yung ganun. Yung mosh pit na magslaman na rock. Hindi naman sila ganun. Yung mosh pit nila yung naglalaslas ng Hindi sila kasi diba pag sa mosh pit like mag-islaman kayo, yung may mga wall of death, walang ganun sa kanila. Like lang kayo like kakanta kayo, jump around. Kakanta, maglalabas ng blade, hihiwain yung Puta mahirap doon sa mosh pit nun, pre, ba susugat ka doon, puro blade. Pero ganun. Mag-iiyakan ganun. Matutusok ka ng eyeliner doon, pre. Yung biniro ko one time, yung may nakausap ako, sabi ko, ilang kaya dito ang panot or nakawig pag nanood na? Tagina ang pangit doon. Panot tapos nakapaksak yung bang sa kanan. Di nila ibabagsak yung bangs, pangtatakip nila ng bumbunan nila yung naka-over. Na-imagine ko na yung mga panot na imo na panot na ngayon, pre, puta, nagpapatubo na sila ng bangs. Kailan ba yung concert? Next year ba o this year? Next year pa. Next year. Mahaba pa para magpahaba ng bangs, no? Puta, sa totoo lang, ako meron akong suggestion sa organizer ng My Chemical Romance. Dapat yung concert na yan nagsisimula ng 5:00 Yan, puta, 5:00 ng hapon para mga bandang 8:00 tapos na. Oo, 10:00 nasa bahay na kayong lahat. Kakain pa kayo Kakain pa kayo. So, feeling ko nga pag nanood ako, pag yung tinugtog lang nila yung yung sa 3 Cheers for Sweet Revenge. Yun yung mga I'm Not Okay, mga Helena, The Ghost of You. Pwede na ako umuwi. Pero ito walang stila. Ito nakwento ko to dati. Nanood ako, matagal na to. Yung unang reunion ng Eraserhead. Punta alam ko bata-bata pa ako nun. Pero, gusto mo na mo hindi ko alam kung masama ako sasabihin ko. Nung inatake sa puso si Ellie, sa loob ko, buti naman, pagod na ako. Well, technically, mas matanda si Ellie. Una siya napagod. Kaya siya inatake. Pero pagod ako noon. Pero
Yun yan, siguro kasi nagtatatalon talaga ako nung nasa harapan ako nun. Pero itong sumunod na concert na itong nakaraan, sakto lang, kinaya ko yun. Oh. Pero kung pagod ka, mas pagod sila yung tumutugtog. Yun nga putang yun. Pero ikaw Masa, willing ka na 21,200. Paano kung magkasama ka pa ng jowa mo? Okay lang. Okay lang naman. Bagay, mayaman naman si Masa. Pwede nang mag-KKB eh. Hindi naman. Siyempre pag ano ka kasi, like, nandun ako sa level na pag fan ka, gagastos ka talaga. Pero hindi naman yung tipong, kasi may mga kakilala ko na gagastos sila, pero pati sa merch, like hindi, ako manonood lang. One time ganun. Kasi sila hindi naman sila yung tipong yearly, monthly, every month or every 2 months nagko-concert. Like once in a generation lang ata na naman to. Kasi sila nagpunta sa Pilipinas, if I recall correctly, 2009. Sa MOA sila nag-concert. Tapos ang pinakamura pa noon, 500. Sa 500? Alam mo sa dulo. Tapos wala na. Sa dulo ka na. May ihirat lang ako sa'yo, Masa. Akala ko doon sa puntong kaya mo na magpaaral ng estudyante, kaya hindi na problema yung Pero technically, dapat kaya ni Masa. Puta, magkano isang lapad eh. Malaki namang kita na yung Masa sa Japan. Yaman ni Masa dun. Ayun. Pero ganun nga, like, kaya nga, sabi nga Alin Leonie, pag ka talaga, fan ka talaga, gastos ka, pero hindi yung tipong, kasi may mga fan na kung kilala na every month, pinupuntahan yung mga gusto nilang banda or gusto nilang, like, mga nagpa-perform. Meron akong kilala, si Neil Enore, isa sa mga nakilala ko. Pero sino yung kumanta na Fix You? Coldplay. Siya yung ilang beses na na-feature dito sa Pinas, parang more than 30 plus na Coldplay concerts na yung napuntahan niya. Sinusundan niya talaga, pre. Ganun kadaming concert na yung napuntahan niya. As in, kilala na siya ng band. Ganung level na siya. Ang yaman. Ako pare, ito naman. Maganda yung puntong binigay ni Masa yung bihirang mag-concert. Kasi ako, masasabi ko, fan ako ng Eraserhead. Pero parang walang magic sa akin yung pinaka-latest na concert nila. Parang wala ako masyadong urge manood. Alam niyo ba yun, magkakaroon sila ng concert nitong October yata. Dapat nung May 31 yun eh. Tapos na-postpone. Kasi nagka-problema rin sila kay Marcus eh. Alam niyo ba yun? Ayun. Natuwa lang kami kasi hindi na sila sasabay sa Cool Pals nung time na yun. Ang nangyari kay Marcus yun sa Reddit, parang nagkaroon ng accusation tapos umirit na naman yung banda na technically ayaw nilang makatrabaho na naman si Marcus. Halos sabay yun nung nilabas yung movie yung movie nila na na fully reunited na sila, tapos yun na-postpone. Tapos ang feeling ko, humina yung sales kasi hindi naman sila kompleto, kaya pinospone. Kasi eventually naglabas ng announcement na willing to work na sila ulit with Marcus kasi until proven guilty naman daw, di ba? Ganun eh. Pero speaking, anong banda yung feeling nyo willing kayong gumastos ng 21,200? Or hindi actually 21,200, yung pag etong banda na to yung sinabi, puta, hindi pwedeng hindi VIP yung pinakaharap yung bibilin ko. Anong banda yung ganun? Ang hirap buuin yung banda ko, patay na yung mga miyembro. I-regardless muna kung buhay o patay. Pero kung halimbawa magpe-perform yung banda or kahit sinong act, pag ito nabalitaan mong puta, ito yung magpe-perform, automatic VIP to, kaya yung pinakaharap ang bibilin. Siyempre, yung mga power bands. Hindi, kasama pa rin E-Heads, pero Sandwich Boy pa naman. Wolfgang, siyempre wala na yung bahista nila. POT, kahit na bago silang bahista, pero prefer ko pa rin Carl Roy yung nakapronta. Razorback, kaya lang ang problema sa Razorback. Hindi sila na matayan ng miyembro, pero hindi pa rin nagkakabati yung bahista, si Louie Talansa kasi
si Kevin Roy, sugar-free. Isa pang maganda sana mabuo, kaya lang di pa rin nagkakabati si Ebe at saka sila. Nanood ako nung sugar-free na, yung 10th anniversary yata nila. Hindi sugar-free. Ano lang yun, parang callback sa mga sugar-free songs. Pero kasi si Ebe, si Jal sa si Ebe, parang malabo pang magkabate anytime soon. Ito, andito nga actually sa mesa ko ngayon yung 20th anniversary nung sugar-free. Nanood ako nun. Pero, sino yung ultimate mo, Tito P? Dapat po, ang dami mong binanggit Isa lang muna. POT. Kaya lang, again, wala si Carl Roy. No. Ikaw, Masa, bukod sa My Chemical Romance, sinong banda yung pag narinig mo na puta magko-concert, uuwi ka pa dito sa Pinas at bibilin mo yung VIP? Siguro na ginagawa mo ng Divisoria yung Pilipinas, pre. Hindi siya hindi band. Siguro boy band, like NSYNC. Kasi yung kinalakihan ko Kung mag-ring NSYNC. Puta NSYNC? Oo, kung yun. Wala hindi mahilig sa bands Like, kung nakikinig lang ako ng mga banda, pero hindi sila yung tipong parang mauuyang ko. Siguro NSYNC reunion, ganun. Pwede yun. Gusto ko yung, we went from My Chemical Romance to NSYNC. Although, to be fair, Justin Timberlake yun, pre. Hindi, solid na vocal group ang NSYNC. Tama si Aling Leonie yung parang sobrang left field ng sagot ni Masa. Puta nila biglang NSYNC ang puta. Pero pag NSYNC, pre, kilala ko na magpo-promote ng Tito P. Sino? Ovation Production. Tangina Ovation Productions yun. Kailangan mo nang malaos ng konti ng NSYNC para taon-taon sila nandito. Yung wala ng career talaga si Justin. Oo. Walang boy dun, di ba? Yung eventually mag-aasawa ng Pilipina, isang membro sa kanila. Ino yung contact nila, no? Oo. Kunwari si Mirna. Mirna, sabihan mo naman si Justin Timberlake na asawa mo. Mag-concert naman dito. Yung malupit dun sa Ovation Productions? Yung si David Pomeranz dito na ata nag-retire. Nakakategorize na nga siyang OPM. Di ba yung dito na nakatira pakalat-kalat sa Shaw Boulevard, yung black guy. Brand, right? Because of tama ba because of yung bakanta nun? Oh, wait. Hindi si Aling Leonie, Casey something daw Kalak si Brian. Hindi si Brian McKnight, pre. Black guy yun Keith Martin. Keith Martin. Tangina. Mas Pilipino pa yun kaysa Gusto iba, kila Casey Montero yun. Pero malapit namatay na si Keith Martin, di ba? Ay, nga pala. Progressing Keith Martin. Na-dead siya mga 5 years ago siguro, no? Mga 5 years ago. Tapos, COVID. 2022. Buta na lang ako bigla. Namatay na pala si Keith Martin. Namatay siya sa Quezon City, pare. Tangina yun yung malupit. Alam ko nag-asawa ata siya ng Pilipina rin parang si Brian McKnight. Si Mirna. Si Mirna ang asawa nun, bro. Si Mirna. Hey! Whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Ako, Ikaw, Makoy. Ang inihintay ko, na nagtataka ako, pre, kung bakit hindi pa rin ginagawa ng major concert hanggang ngayon, parokya ni Edgar. Bakit hindi pa rin sila binibigyan ng major concert katulad ng treatment sa River Maya? Siguro dahil active pa sila, yun kaya yung dahilan. Una, walang reunion dahil active pa yung karamihan na members.
Tsaka lagi silang di ba? Lagi silang may mga gigs. Hindi naman sila yung tipong like yung urban dub, sabi mag-retire na last dance, ganito ganyan. Yung urban dub, hindi naman kasi sila technically nag-retire. Sila Lim nagpamilya. So, pero nag-gigs pa rin sila, nagpalit lang sila ng basis. Tapos yung parang reunion concert nila is yung lahat ng original lahat ng original members pero yung original drummer. Tama ba? Or nakikigulo yung original. Pero, imagine ninyo, putang ina, parokya ni Edgar, live. Ano yung pinag-concert ng Eraserhead? Yung open field sa may Sa MOA. Kaya nilang punuin yun eh. Tingin ko kaya nilang punuin kahit na sabihin mo active sila ngayon. Pag sinabi mo may concert ng parokya, isang henerasyon yan, pre. Isa pa palang malupit na di ba? Yung 12 Monkeys. Si Chito ata isa sa mga part owners eh. Kaya madalas rin sila nagigig doon. Pero isipin mo, hindi lang Katingko generation ang hawak ng parokya. Miski yung mga anak ng Katingko generation kaya. Sa the mere fact na yung Kamikaze, na kapag major concert sa Araneta, parang feeling ko yung parokya wala pang ganun eh. Ang weird. Considering na parokya ni Edgar pa yun. Hindi nila kailangan ng pera, isa pa yun. Lahat ng tao kailangan ng pera, imposibleng Hindi, pero puro alta sosyedad ang mga members ng parokya eh. Pero one cannot have enough money. Kaya nga may mga nag-i-endorse ng mga sugal. Kaya nga di ba si Vice Ganda nag-i-endorse ng sugal. Kasi kahit may pera na siya, kailangan niya pa rin ng pera. Siguro yung justification doon kahit hindi sila nagkakaroon ng major concert. Kasi active pa rin sila eh. Like, active eh. Lagi silang may gigs. Hindi tulad ng iba na mawawala na sa eksena ng a month or 2, 3. Tapos bilang may isang malaking concert. Or matagal sila bilang babalik, may concert na malaki. Diba? Si Vinci umalis ng parokya para mag-handle ng business at magpalaki ng pamilya. Yung mga ganong justification. Tapos si Bowie nag-migrate sa US. Yung mga ganong galawan. Teka, bigyan ko kayo ng ngayon. Gagawin ko kayong producer ngayon, pre. Producer. Kasi di ba yung Eraserhead, isa sa nag-produce nun, alam niyo ba kung sino? Sino? Alden Richards. Yung isa sa nag-produce ng Eraserhead concert na huli. Bibigyan ko yun ng pera, unlimited money. Sinong banda or act ang gagawin mo ng major concert na sa tingin mong papasukan ka ng pera? Di combine mo na yung wala mo na combination. Solo muna. Hindi, kasi Eraserhead at saka River Maya, pag pinagsama mo yan, yun na yung mo eh. Pero solo muna. Solo Eraserhead. Si Eraserhead ang top dog talaga sa mga sa mga bandang to eh. Ang problema kasi si Eraserhead, may recency bias. Kaya nakita mo yung isang concert nila ngayon, nababalitaan mo ba masyado? Hindi nga masyado mainit yung isang concert nila ngayon. Ako, being an Eraserhead fan, obvious naman, naka-Eraserhead t-shirt ako. Parang hindi ko masyado feel manood ng Eraserhead ngayon dahil may recency pa eh. Parang nakanood lang natin ng huli. Puta, concert naman. River Maya nga siguro, parang ako River Maya kasi yung napanood ko sila, medyo biased ako, napanood ko sila twice. Ang galing ni, ito? Bamboo? Hindi, yung Rico Blanco. Galing ni Rico Blanco mag-perform. Hindi siya yung tipong para ka lang nag-play ng kanta. Kasi may mga napanood akong bands na para ka lang nag-play ng CD, kumanta lang tuloy-tuloy, wala man lang interaction. Agree. Iba yung stage presence ni Tito Corix. Saka hindi lang dun magaling si Tito Corix, napasagot ni si Maris eh. Idol yung si Tito Corix. Magaling. Talaga. Tsaka patok sa mga bata sa Rico. Oh, di ba yun na? Mo, benta si Rico Blanco sa TikTok ngayon, nagsayaw ng SB19 si Tito Rico mo. Napanood niyo ba yun? Hindi, pero nakita ko nagpa-picture siya kasama yung SB19. Alam mo namang ang target market niya mga bata eh. Ang gago ng mga tao. I-search,
Guys, binibigyan ko kayo ng karapatan na i-post ngayon itong Machong Chismisan at panoorin nyo yung Ayun, nawala si Makoy. Ayan, nawala si Makoy. Ayun, pinigyan nga tayo ng karapatan na mag-post. Nag-post ka si Makoy. Ano nangyari dito? Pero habang wala si Makoy, tanginang gagago ng mga tao sa Reddit or kung saan man sabi, yung matanda, nagpapakabata para makakuha ng atoms. Hindi, pero yun naman yung ganun naman talaga yung well, yun yung magiging impression mo kay Rico eh. Yeah. Saka di ba yun yung parang chismis talaga kay Rico na na medyo mahilig talaga sa atoms. Saka malaki titi. Malaki daw titi ni Rico. Yun. Sa show ni Mo Twister yun eh. Doon kumalat ng malaki yung edits ni Rico. Alam mo ba na ang chismis, naputulan pala ng paa si Rico Blanco nung bata siya. Yung kanang paa, hindi daw pa yung titi daw talaga yun. Kaya siya nakakalakad dahil ganun kalaki yung titi ni Rico Blanco. Akala ko totoo na eh. Pero ito, fun fact alam niyo bang mas matanda pa yung Kisap Mata na kanta kaysa kay Maris? Oo. Nung nagkakilala nga daw si Rico Blanco sa kay tatay ni Maris, sabi ni tatay ni Maris, idol kita pare. Teka, so ikaw, Masa, locked in ka na. River. Pero ano River Maya original. Yung original. Rico Blanco lineup ba? Rico Blanco Rico Blanco na vocalist. Kasi hindi ko naman napanood si Bambo ng live eh. Magaling. Actually, maganda nga yun. Alam mo kung bakit? Kasi di ba nagkaroon ng reunion na River Maya na original lineup? Bambo, Mark Escueta, saka Rico Blanco. Nathan. Pa yung isa? Si Nathan. Ang maganda doon, gumawa pa sila ng River Maya reunion. Iba't ibang iteration. Yun nga yun yung isa-suggest ko rin na actually Rico Blanco vocalist, no? Tapos puro Rico Blanco songs na ganung era. Kasi maraming era yung River Maya eh. Yung original talaga na era na kasama si Perf De Castro. Tapos yung nawala si Perf De Castro, yung Bamboo era na si Rico naging gitarista. Tapos nung nawala si Bamboo, na si Rico Blanco yung main. Tapos nung nawala rin si Rico Blanco. Naging ang pangalan nyo, yung kinuha nila doon sa reality show. Si Fernandez. Nawala na yun, no? Nawala sa sirkulasyon. Tapos meron pa sila naging vocalist na yung bassist nila. Tapos yung gitarista na si Michael Gam. Nagkaroon sila ng babae na vocalist? Tama ba? Hindi. Eraserheads yun. Si Dancel. Yung sa Fatal Phosphorus. Yung asawa ni Vin Dancel, yung kuya ni Ebe. Yung pa pala, kung gusto nyong malupit na headliner pag nagkabati yung Sugar Free. Sobrang solid. Parang malabo magkabati yun, pre. Pero sinasabi ko, yung reunion concert, marami nagka-clamor ng reunion ng Sugar Free. Pre, reunion ng Sugar Free, maliit na concert lang yun. Diyan lang sa Mandaluyong. Tuwan-tuwa ako nun, tawag dito sa Mandala Park. Sa Mandala Park ginawa. Sobrang saya ng Sugar Free concert. Pero ito naman yung susunod natin. Kasi yung isang uso ngayon, di ba, mga music festival. Gawa tayo, pre. Line up ng music festival na talagang pupuntahan mo pag na pang-aakit, magpuproducer nga tayong tatlo, di ba? Sino yung mga acts na ilalagay natin? Tingin nyo, mga 6 na artist, pwede na? Or 10? Kahit 5 lang nga eh. Pero meron na akong lineup na malupit. Hindi, gawin na lang nating 6 para tigda-2 tayo. Sige, unahin natin si Masa. Masa, sinong artist yung ilalagay mo dyan sa Tapos may isa tayong wild card galing kay Aling Leonie na nakikinig ng live niya. Aling Leonie, mag-isip ka na ng wild card niya. Sa akin, siya wild card. Sa akin, bias ako kasi lately, natuwa ako sa kanila nung nag-guest sila. Tanya Markova.
Tanya Marcoba, pwede. Kasi yung ano nila underrated para sa underrated. Kasi nung pag napakinggan mo yung mga kanta nila, maganda naman, catchy. Actually, lumabas nga sa timeline ko yan. Kasi pare, nung ilang taon na ba yung Tanya Marcoba? 15 years ago? Parang gano'n. More than 15 na sila eh. Kasi Pero 2000, fairly new sila eh. oo. Parang more than 15. More than 15 na sila, pero yung like naging mainstream or parang sumikat ata sila. Yung first ano nila is nasa 2010. Alam ko, yung picture. Pre, sobrang putok nila nung panahon na yun. As in, lahat ng kanta nila dun sa album na yun, lahat sumikat eh, no? Galing yung Tanya Marcoba na yun. Ang malas lang nila parang, hindi ko alam kung ano nangyari, ba't hindi nagtuloy-tuloy yung sikat nila. Nasabi ba nila kung ano yung pinaka parang naging downfall nila? Hindi nila nabanggit mo ano. Hindi lang talaga sila pang mainstream siguro. Nakachamba lang sila nung unang album na maganda yung lahat. Hindi naman, maganda yung song nila pero hindi pa rin kasi sila yung type na, alam mo yung, kailangan kasi may it factor ka para sumikat eh. Or ano rin, siguro yung kanta nila, hindi siya yung tipong friendly talaga na pinakinggan. Oh. Hindi mo pwede ma-market. Hindi mo siya pwede ma-market basta-basta sa masa. Pero ang sarap ng sound trip niyan. Na-try ko siyang i-play recently, nagdadrive ako. Sinunod-sunod ako. Linda Blair, Disney, ano ba? Basta ang dami, hindi ko nakabumati title eh. Masarap yung sound trip yung Tanya Marcoba. Magaling sila bilang banda. Ang problema lang talaga is yung hindi naman kasi sila nagpo-produce ng music para i-appease yung masses eh. Gumagawa sila ng musika na gusto nila. Tapos, kung sino yung makaride dun sa music nila, yun yung, yun ang target audience. Sige, si Tanya Marcoba, locked in. Ikaw, Tito P, sinong ilalagay mo dun sa music festival natin? Wolfgang. Pwede, active sila ngayon, pre. Alam niyo ba na yung Wolfgang nag-re-record sila nung first ng mga album nila, nire-record nila? Nire-record nila. Hindi, tapos na. Nare-record na nare-record na ba? Tapos, naka-pre-order na ako eh. Meron silang mga plaka na ilalabas. Kasi nakupalan sila sa ginawa sa kanila ng record company nila. Isipin mo, yung album nila from before, nilabas sa vinyl format, sa halagang ibibenta na 1,800 or 2,000 plus yung vinyl, alam mo kung magkano sa kanila? Magkano? Parang 21 pesos. Mag-aati-atiyan nilang lahat ng member. Bawang isang plaka. Putang inang yun. Kinupal. Talagang yun yung pangkukupal. No. Kaya ang ginawa nila, since yung master nga owned by the recording company, nag-re-record silang lahat ulit ng mga kanta. So yun yung nandun sa vinyl na ilalabas nila. Si Taylor Swift yung nagbigay ng blueprint sa success. Oh. Actually, ginawa rin niya Ginawa rin niya yung Constantino. Ginawa na niya ngayon. Ini-record niya na ulit lahat ng kanta niya. Nagpaalam na siya sa Star Magic. Tama lang. Yeah. Okay. So, locked in na si Wolfgang sa'yo. Masa, sino sa'yo? Si Tanya Marcoba. Wolfgang. Ako, pre. Dong Abay. Sasamahan ko ng Dong Abay. Ano to? Yung Yano o yung Damo? Damo. Dong Abay lang. Damo. Kasi ang maganda kasi pag Damo, pwede naman niya kantayin yung Yano eh. Pero pag Yano, hindi niya na makakanta yung mga kanta na mga bago. Okay. Mga bago. So, para cover na, Damo. Saka hindi mo mapagkasama sa isang kwarto si si Dong Abay sa kasi Si Eric. Oo, si Eric Gancho eh. Na-interview natin dito sa Machong Chismisa ha. Nahiya lang akong, hindi ko lang naitanong yung tungkol dun sa away nila kasi parang medyo mas personal daw eh. Pero isa rin siyang magandang parang sila yung nanguna sa sugar free eh. Yung Yano. Sige, ayun. So ako, Damo yan. Dong Abay Music Organization. Yan. Isasama ko. Which, by the way kaya ako gustong patusin yung Eraserheads Music Festival, yung Electric Fan, dahil nasa yung Eraserheads Damo. Utang sarap panoorin ni Dong Abay ng live. Pamasa, sino yung sorry, P2P. May fun fact lang ako. Alam mo ba yung banda ng Damo?
pwede kang makabuo ng 3 banda doon, papalitan mo lang yung vocalist mo. Yung lineup ng Damo, yun yung original members ng banda ni Vin Dancel, yung periodiko. Okay. Tapos, nung si Bamboo umalis sa bandang Bamboo, naging banda niya yung banda ni Vin Dancel sa periodiko. Tapos, sila ngayon yung napunta sa Damo. So, hindi na sila talaga nag-iwalay-iwalay. Talagang Parang nagpapalit lang silang vocalist. Ayan, sige. Masa, sinong idadagdag mo? For the masses, pang hatak, Sponge Cola. Sponge Cola. Medyo magaan sa akin yung Sponge Cola pero since choice mo yan. Panghatak lang siya ng like, syempre pang nostalgia. Pang nostalgia, tapos syempre, pag pinakinggan kasi ng bago, okay siya eh. Hindi siya yung tipong, hindi ka ma-alienate na, tanginan, lumang kanta. Ganun. Sige. Di ko alam ba't mabigat yung dugo ko sa Sponge Cola. Dahil ba sa asawa niya? Hindi. Kahit nung pa lang nung sumisikat pa lang sila eh. Basta, tawag ko. Sige, hindi ka talaga sino sa'yo? Razorback. Razorback. Para sa akin, mabibigat masyado yan eh. Ako nga yung Wolfgang, medyo recently ko lang na-ride-onan yung Wolfgang. Na-ride-onan ko yung Wolfgang sa sa yung acoustic session nila sa The Met, yung acoustic album nila. Pero sa ano bang mga mabibigat na kanta ng sini-entry mo, Tito P? Razorback, si Basti, di ba? Hindi. Kevin Roy. Pero yung gitarista ng Wolfgang, si Manuel, nakikitugtog sa Razorback. Kasi si David Aguirre pumunta ng US eh. So yun. Type ko na kung sino yung wildcard mo. Sige, go Tito P. Razorback. So yun, yung mga giyang, mga walang kamatayang giyang, payaso, yung mga Ako disclaimer lang hindi ko isasama yung Eraserheads dito kasi obvious choice eh. Pero siguro isasama ko na lang para random na lang kasi nga malalakas na yung bandang nandito sa atin. Gusto kong isama yung bandang medyo hindi masyado sumikat pero gusto ko yung mga kanta. Gusto kong isama yung ano tawag dito? Sino na yung kumanta dito pinang Balsoto? Yung hindi radioactive eh. Sinili. Yung kasama nila si Spider-Man. Pico Machine. Pico Machine pre. Yan yung medyo semi-parokya ni Edgar na hindi sumikat. Yung baista nila si Spider-Man. Spider-Dan. Oh. Pero eventually nagpalit ng costume yun eh. Parang natira sila ng copyright So eventually naging ibang superhero siya. So ayan, nabigyan na natin yung lineup natin. Kailangan natin mag-decide kung paano yung pagkakasunod-sunod nung labas nila sa stage. So tingin ko sa kasikatan, ang mag-front act dito, tatanggapin ko na mag-front act na yung Pico Machine ko kasi with regards sa pagiging sikat, sila naman talaga medyo hindi sikat dun sa lahat eh. So, papayag na ako na sila yung front act. Wait lang ako pero yung entry ni Aling Leonie, saan natin ipapasok? BST daw. Kaya naman natin Leonie, ang ganda-ganda ng lineup namin, biglang sasama ka ng BST and company. To be fair, solid ang banda ng VST. Oo, pero puta na, wala sa tema. Ako, solid sa akin yung bilang musikero hindi, ang kasi sa VST dahil dun galing si Tito at saka si Vic eh. Magaling naman, idol natin yan, pero problema ko, sige, okay na, hindi ko na kukontrahin yung entry ni Aling Leonie. Saan natin nilalagay? So, since matatanda yung fanbase nila, sila na yung pinaka-front act.
Kasi nga, kailangan umuwi na kagad. Uwi na yung mga Feeling ko, ilalagay mo sila sa harap nung main mo. Kasi yung mga banda nire-respeto sila eh. Considering na si Spanky Rigor yung bayista nila, napakahusay nun. Sige, line up na. Mauna, Kiko Machine, agree. Tanya Marcova sunod. Hindi, Sponge ko lang sunod. Ayo, putang ina nun. Yun ang front up mo. Galit na galit eh. Mabait naman si Hindi, wala akong problema sa kanila bilang tao. Wala silang, parang feeling ko lang mas maraming bandang mas magaling sa kanila na, hindi nabibigyan ng opportunity kasi marami silang kapit eh. Sige, pagbibigyan kita. Paunahin na natin yung Sponge Cola, Kiko Machine. Susunod, si Tanya Marcova. Tanya Marcova. Dito tayo medyo magkakagulo ng konti. Sino mauna? Razorback, Damo, o Wolfgang? Most definitely, mukhang dulo na si Wolfgang. Damo. Iuna mo yung Damo kasi hindi naman, medyo alternative si Dong Abay. Hindi pa tayo nahihiya kay Dong Abay dyan, pre? No? Hindi ba natin bibigyan ng konting respeto si Dong Abay? Dong Abay yun, Brad. Hindi, bibigyan mo ng respeto pero from a commercial standpoint, hindi siya viable. Yung ipa-front act yung tawag dito, yung Sponge Cola, from a commercial standpoint, maganda siya kasi simula pa lang, kumbaga parang yung audience mo hindi mo na mabubore. Bubuhay mo. Saka respeto rin yun para kay Kiko Machine, para at least kahit pa paano, nakapaghatak na ng tao yung Sponge Cola. Kasi pag inuna mo yung Kiko Machine, parang yun yung bumibili pa ng sandwich sa labas yung mga tao. Pumapasok pa ng mga tao. Pumapasok pa yung mga tao. Sige, so Damo, Razorback, tapos Wolfgang, tapos huli yung VST and Company. Hindi, yung una mo yung VST sa Wolfgang. So, pinakahuli natin, Wolfgang. Agree ako dun. Kaya lang, magkano natin pipresyohan? Kasi yung presyo lang ba ng may chemical romance? Nang dreadful na question. Kasi yung base doon sa demographic ng mga manonood. Pera na yung mga yan. Puta, lalo na yung mga panang BST. Puta, yan yung mga may mga imperyo na yung mga yan. Tangin na yun nga pala may mga may mga will. Kung kung yung pinakababa 5,000 siguro. Pwede. Okay. Pinakababa. Sa lineup na yun, pre? Kasi yung mga manonood ng Disney Company yun, yung mga nagpapaset up na ng last will and testament sa mga abogado nila. Sabi ni Aling Leonie, sila magdadala ng sponsors. Puta ko nga, pag nakita ang BST Company, puta sponsors. Pure gold agad. Pure gold. Tayo na yung mga sponsor ng Itbulaga. Tapos habang kumakanta yung awitin mo, nga yan, yung awitin mo at isasayaw ko, sumasayaw yung sex bomb dun sa gilid saka yung EB Babes. Luma ng reference, sex bomb sa EB Babes of puta. Siyempre, yung dancer mo rin matanda rin dapat. Mga nanay-nanay na yung mga yun, di ba? Pero yun, ang maximum siguro 40,000 or 30,000. Mga 30,000 lang siguro sa VIP. Masyadong madugo yung 40,000, parang walang bibili. 30. Pinamataas 30. Okay, siguro yun. Saan natin gagawin? Sa Sa Philippine open field yun para sa akin eh. Hindi mo pwedeng i-open field na mahahamugan yung mga matatanda. Philippine Arena to malamang. Philippine Arena. VIP roof section. May VIP roof section. O siya, Masa, yung totoong show? Meron ka bang show na ipopromote or kahit anong ipopromote? Kahit nandiyan yung sa yun nga yung podcast Kunichi Mates. Then, yung sa August 9, hindi pa kasi ako sigurado. Pero, supportahan nyo. Kung nandun ako or wala, nood kayo ng Buhangin Brothers live show. Century Park Hotel. Sa Cool Pals Bar.
Sila August 9. So, Headliner masaya si ka. Jomar J at si RJ Acorantes. Pakikamusta tayo kay Jomar J. Buti nabanggit mo si Jomar J. So, invite natin malamang si Jomar J. nitong mga susunod na episode para ma-promote nila yung show nila. Kailan ulit yung Buangin Brothers na recording? August 9. Ano yun? Comedy, stand-up and live recording yun sa same day. So, kasi hindi pa ako sigurado kung makakauwi ako. Pero naka-line up ako. Wait, yung stand-up na to, nakatayo ba sila habang nagre-record ng podcast? Pero dito mo makikita talaga kung gano'ng kayaman si Masa. Kaya na para suportahan yung mga kaibigan niya. Uuwi siya galing Japan. Ganyan yung ginagawang Kaya yung mga host ng Konichi Mates, kaya yung mga mayayaman, tangina pumunta ng Pilipinas para manood ng comedy show. Pero hindi lang yun. Muuwi ng Pilipinas yan para makipag-basketball sa amin. Nagtrabaho ako doon nung huling umuwi ako. Tangina, ganun kalupit. Ay, Tito P, anong promote mo? Meron ka ba ipopromote bukod sa Instagram account mo? Wala, yung Instagram account ko lang, Tito__P. Kung gusto niyo ako makapag-solo podcast, message niyo ako, bigyan niyo akong topic. Pag-isip ako. Ngayon mga kaibigan, ay pupunta na tayo sa pinaka-paborito nating segment sa Balat ng Lupa. At ito ay ang tinatawag natin na pinapalo ba ni Tito P? Utang na loob, sana wag pinsan ni Masa yan. Putang. May nakita ko, pinsan ko, pinapalo mo. Hindi ko alam sila yung pinsan ni Masa kung sabi mo. Nakalimutan ko na basta parang sa podcast din yun, di ba? Parang nagkagulatan na lang tayo na Pinsan ko na nag-Discord yata yun. Ito na mga kaibigan, we're going old school mga kaibigan. At ang titingnan natin ngayon, nagpunta ako sa ruleta ng kalibugan na nandito po yung mga account na pinapalo. Pakakayo agad. At ito na po ang mga lumabas mga kaibigan. We're going old school mga kaibigan. Ang nakita po natin ay walang iba kundi si Miss Jennifer Lee ng Viva Hot Babes na isang DJ na ngayon. At ayun, mga kaibigan, naglo-load na po. Pinapalo nga ba ni Tito P si Jennifer Lee? At tinitingnan po natin. Hindi pinapalo ni Tito P mga kaibigan. It's a first sa mga Tito P, ba't hindi mo pinapalo? Overage na ba? Overage? Hindi. Ay, kung gunagawan mo ako ng kwento Hindi, tinatanong ko kung overage na. Hindi. Na-follow ko yun. Hindi ko lang siguro nakita yung account. Wala, hindi siya. Ayun, hindi mo follow niya na after itong recording na to. Pero pinapalo ng ibang kakilala ko tulad ni Stan Litchi. Ayun, dali. Si Chino. Hindi pinapalo ni Chino. Oh. Pinapalo ni Poo. Hindi, bakla yun Ayan, yan po mga kaibigan nating latest episode ng Matching Chismisan. Kasama pa rin po natin ang resident representative. Wait lang ako ba't parang mapayat ka? Ay, wala. Dahil lang yan sa mga kaibigan natin mula sa Tito Ripic PH. Salamat nga pala sa lahat ng mga kaibigan natin nag-subscribe sa Patreon. Sobrang appreciated natin yan, lalo na sa panahon ng kahirapan ngayon. Sobrang appreciated natin lahat ng mga taong nagsasubscribe sa Patreon. Shoutout din sa pinaka-latest na member ng Patreon natin, si June Magpuyo. Salamat sa pagbabalik sa pagiging member. At dun sa mga ibang di ko nabati, pasensya na, sira lang yung listahan ko. Aayusin natin lahat yan. So, ingat-ingat din pala sa paggala-gala sa Pilipinas. Ang patron ng mga Patreon, Miss Glenn Mackenzie. Tito P, may gusto kong batiyan o wala na? Wala na. Follow nyo lang ako sa IG. Tito__P. Dahil nyo dalawa yung underscore kasi pag isang underscore, iba. Hindi ako yun. Iba. Hindi ako yun. Pero marami rin pinapalo. Meron kaya hindi ko nakuha yung isang underscore. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Matching Chismisan. Kasama po natin si Masahiro Nyokan. Lagi nagsasabi. Follow nyo lang. Pag-check nyo muna kung pinapollow ng Tito P.
Hayop ka, Masa. Kasama rin po natin ang pinakabangis, pinakamalakas na si Tito Pete na lagi nagsasabi. Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pare, showbiz ko na lagi nagsasabi, lagi nagtatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep. Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.